So, pakinggan po natin yung mga mga personalidad na binanggit ang pangalan nitong mga grupo ni Hatoni Baligod. Ano po, yung tinatawag nilang mga ex-marine. Pakinggan po natin sa balita, para makilala nyo lang, yung mga nirerekla, dinamay ang mga pangalan, personalidad. Si Sekretaryanyo, Kongresista Party List sa Laila de Lima, Father Villanueva, yung nagsampa rin ng demanda ito. Mas maganda yung paliwanag nila, mapakinggan natin bakit sila nagsampa ng demanda laban sa mga Baligo din, ex-marine. Sige, pakinggan natin sila, dito sa ABS-CBN News ito. Yan. Morning. I am here together with Father Flavi Villanueva and assisted by our counsel, Attorney Dino De Leon. I confirm that just minutes ago, filed po namin itong complaint affidavit with the office of the Cybercrime Office of the NBI. Ito pong complaint na ito is violation of Article 353 of the Revised Penal Code in relation to Section 4C, subparagraph 4 of the Public Act number 10175. In other words, the complaint for libel and cyber libel. Ano ba? Bakit po kami nagpa-file? Dahil nga po ay sinisiraan po ang ating pangalan, dinibismerch po ang aming reputation, ini-smear po yung aming pangalan sa kasinungalingan na nakasaad doon sa pinagsamang sinumpaang salaysay as executed by the 18 alleged ex-Marines and also the Attorney Levy Baligot. Yung mga nakasabing kasinungalingan doon sa pinagsamang sinumpaang salaysay ng 18 alleged ex-Marines na ako daw po ay tumanggap ng pera na nailagay sa isang suitcase and then later ay clarify ni Attorney Baligot in several interviews of his. Sinabi po niya na nagtanggap talaga ako ng pera na hindi kaya lang oversight lang daw doon na sinama ako doon sa mga nagkatanggap o dineliveran o delivered with yung male-maleta na mga pera of millions of pesos. As sinabing hindi daw yun maleta kundi paper bag. Lahat po yan kasinungalingan. Whether nasa maleta, whether sa paper bag o sa kaanumang container, yan po ay kasinungalingan. Libel, defamation of my name, besmirching my reputation, smearing my name. Ano ho ba't hindi sila tumitigil sa panira sa akin? Ginawa na po nila yan dati. Noong 2016, 2017, nung ako'y nakakulong and the subsequent years. And grabe po yung mga propaganda, yung mga vilification na ginawa sa akin, kasinungalingan na ako daw ay involved allegedly in the illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Ito na naman, another set of kasinungalingan. Hindi ko na po sila papayagan na gagawin ito lagi sa akin na sinisiraan ang aking pangalan, ang aking reputasyon. Kaya nag-decide po ako na mag-file nitong complaint for libel and cyber libel dito sa NBI. And along with Father Flavi Villanueva, meron din siyang sariling complaint affidavit also for libel and cyber libel. Pagkatapos po dito, didiretso na po kami sa DOJ para magsampa ng isa pang reklamo, this time for perjury against the 18 alleged ex-Marines doon sa kanilang mga untruthful statements made in that affidavit. Sworn to. It's a sworn affidavit. So it's a case of perjury. So related po itong kaso na to, pero ito nga po sa perjury against the 18 alleged ex-Marines dahil sila po yung mga nakapirma at sila yung nag-sworn doon sa kanilang sinumpaang salaysay. So hindi po kasama si Attorney Levy Baligo sa
perjury dahil hindi naman po siya pumirma doon sa sinumpaang salaysay. Kasama po siya dito sa libel, cyber libel, dahil inulit niya pa ilang beses in various interviews yung kasinungalingan na yan na tumanggap daw po ako ng pera, whether sa maleta o sa paper bag o anumang container. So, not again that they will allow these people from besmirching my name, smearing my name. Kailangan na po nilang managot. Thank you. Ng kaso ay isang pahayag to na yung panonokhang ng buhay ay kaduktong sa panonokhang ng katotohanan. Sobra na. Hindi na natin papayagan ito. Tutuldukan at tinutuldukan na natin ito sa paraan ng pagsasampa ng kaso sa kanila. Madami nang napahamak sa ginawa nilang mga kasinungalingan at madami na rin ang natikom at natakot. Pues, hindi na natin papayagan ito. Naririto po kami so that we can and should allow the truth to stand. Ang kanilang paninira sa amin ay ginawa nilang parang ordinaryong pagsisinungaling lang na hindi dapat kailanman magpatuloy sapagkat hindi ito yung likas na pagiging Pilipino. Salamat po. Thank you. We have to leave. Ano po sa tingin niyo yung agenda ng pagpapag sa inyo ngayon this time? Ang tingin kong agenda dito ay isinabay nila sa ginagawang investigasyon ng ICC. Ay dahil dito ay gusto nilang sirain ang reputasyon ng ICC, gusto nilang sirain ang mga taong nagtrabaho para ang katarungan at katotohanan ng ICC ay lumabas. Ganon din, lalong higit sa mga hinamak nilang biktima ng tokhang noon na sila din nilang sinisira ngayon. Sa akin naman, ay nakita kong agenda dito, bukod nga sa maano rin po ako, ay syempre, nagmo-monitor din po tayo sa ICC proceedings, sa mga developments sa ICC, yung katatapos lang ng confirmation of charges hearing. And dahil nga po, ay meron akong role dyan sa impeachment proceedings against the Vice President. Di ba yung paglabas nila ng sinumpaang salaysay last February 23 ay ongoing yung proceedings doon mag-start na yung sa Justice Committee at natapos na rin nga yung sa Justice Committee level in terms of the first stage, which is the determination of sufficiency in form and substance. And kasabay nga nung confirmation of charges hearing involving the former president before the ICC. So may political agenda ito na gusto nila talagang ilihis, i-distract ang atensyon ng publiko sa mga seryosong issue of accountability. So ngayon, naninira sila ng pangalan ng mga tumatrabaho para panagutin sila. Thank you. Last question, ito sa tingin niyo, ma'am, yung nasa likod ng accusation sa 18 Marines. Sabi ni former Senator Trillanes, Duterte ka po ang nasa likod. Sa tingin ko po, may ano po yan, that's a very plausible explanation. That is a plausible basis na sasabihin na galing sa Duterte camp. Kasi nga yung timing, impeachment, and then yung sa ICC. So sino makikinabang? Sila. Gusto nila, as I said, gusto nilang ilihis ang atensyon ng taong bayan dun sa mga issue na kinakasangkutan nila. So it could only be coming from the Duterte camp. Tama po, si former Senator Sonny Trillanes. Salamat po. Salamat. Okay, sa DOJ naman na sinasabi ni Congressman De Lima. Nandito po kami sa DOJ dahil kaka-file lang po namin ng complaint affidavit for perjury. Yung isang complaint affidavit was filed by me and the other one was filed by Father Flavio Villanueva. We were assisted by our counsel, Attorney Dino De Leon. Galing din ho kami sa NBI. Nag-file kami ng separate complaint affidavits for libel and cyber libel
against the 18 alleged ex-Marine and Attorney Levy Baligon. Dito naman po sa final namin sa DOJ, which is the perjury complaint, this is filed against the... Alam niyo po, ito yan, dalawang kaso, DOJ at NBI. Ako nawa ko doon sa mga 18. Hindi lang 18 doon marami pala yun. Nirecruit ng dating ex-general. Hindi lang napangalanan ko sino yun. Paano kung kasuhan sila ngayon? Sino ang tutulong sa kanila? Yun ang ibig ko sabihin. Kasi, bakit sila nagpagamit? Unang-una, sabi nila, 18 daw yun. Sabi sa NBI Director Mabitag, matibag. Yung 18 doon, yung 4, bodyguard driver pala yun. Hindi pala sundalo yan. So the rest, yun ang sinasabi yung ex-marine. Kaya pag nakasuha sila, kawawa yung pamilya nila. Siyempre, hindi natin lang kung nagdi-deliver sila ng maleta, baka naman bawat isa, meron silang maleta ring hawak. Sige na nga pa. Pakinggan na po natin si Congressman de Lima and Attorney Levy Baligon. Dito naman po sa final namin sa DOJ, which is the perjury complaint, this is filed against the 18 alleged ex-Marines only. Dahil nga po, yung 18 alleged ex-Marines only ang merong sinubmit na sworn affidavit kung saan nakasaad ang mga kasinungalingan. Yung tungkol po sa akin, yung di umano'y ay tumanggap ako ng pera na nakalagay doon. Isa daw po ako doon sa mga ilang mga congressmen na inahatiran o binibigyan ng mali-maletang pera worth 30 to 70 million. And yun daw po ay tinanggap ko sa pagkatapos po ng alleged meeting doon kay kasama si General Anyo, former Congressman Saldico, and former Speaker Martin Romualdez. Kasi nungalingan ho yan na meron akong tinatanggap. Anumang amount niyan, whether is 30 to 70 million, and then kinorek po yan, yung parang may clarify si Attorney Levy Baligon sa series of interviews na nagtumanggap daw ako, nagkamali daw sila, na parang oversight na sinama ako doon sa grupo ng mga congressmen na tumanggap ng mali-maletang pera. Tumanggap daw po ako ng paper bag na may pera. Isang kasinungalingan na naman. Lahat po yun, kasinungalingan sa di umano'y pagtatanggap ko ng pera saan man yan linagay, sa maleta, sa paper bag, o anumang container. So since these are untruthful statements made in their affidavit, sworn affidavit, yung pinagsamang sinumpaang salaysay, signed and executed by these 18 alleged ex-Marines, ay nagpasya po ako na mag-file ng complaint affidavit for perjury kasi nga ako kasinungalingan para ilito ang mga tao, para siraan na naman ang aking pangalan na ginawa na nila dati yan nung ako ay sinasangkot na di umano'y sa illegal drug trading na isang napakalaking kasinungalingan. Ito na naman, inulit na naman nila na sinisiraan na naman nila ako. They're besmirching my name, smearing my reputation. Kaya, and dahil nga dito sa mga kasinungalingan na ito. So, sana pigilan na nila ako. No more, please. No more. Stop your lies against me. Di pa ba kayo nagsawa sa kakapanira sa akin? So, I had to do something. And that's why upon consultation with friends and my lawyer, then I decided to file this affidavit complaint for perjury. Si Father Flavie naman po. Dudugtungan ko lang po yung sabi ng ating buting Congressman Laila. Kami po ay sa ngalan ng mga homeless, sa ngalan ng mga biniktima na extrajudicial killing nung panahon ni Rodrigo Duterte, kami po ay naninindigan sa katotohanan.
Ginamit ho nila ang pangalan, ang marangal na pangalan ng Bahay Kalinga. Ginamit nila ang patuloy pinapasinungalingan ang testimonya ng mga biktima na biniktima na nga, pero patuloy pa rin nila gustong sirain ang kanilang mga testimonyang katotohanan. Ito ay naniniwala ko isang pananakot, paninira sa integridad ng ICC. Sinagawa nila to, itinaon nila to sa investigasyon. Pangalawa, dinawit nila at pilit dinadawit yung mga taong gustong ilantad yung katotohanan. Kasama na doon ang mga nagmalasakit abogado at mga taong nagmamalasakit para sa katotohanan at katarungan. At lalong higit, gusto nila idiin na ang mga testigo ay bayaran. Ito ay tutuldukan ko to sapagkat kilala ko yung mga biktima, kilala ko kung paano sila pinatay, at kilala ko rin yung matinding takot at patuloy na pananakot na hindi namin papayagan na magpatuloy. Kaya kami naririto para sampahan at sabihin mga sinungaling ang inyong paratang sa amin. Salamat po. Katulad din po ni General Secretary Anyo, Eduardo Anyo, tsaka ni former Senator Antonio Trillanes, kailangan po, gusto po naming panagutin yung mga nagsisinungaling na yan. Sino po natin ninyo, ma'am, yung nasa likod po nito? Tama po si Senator Trillanes, si former Senator Sonny Trillanes, na it could only be the handiwork of the Duterte camp. Tingnan niyo po naging timing, kung saan nandyan yung impeachment proceedings against the Vice President, kung saan nandyan yung mga kaganapan sa ICC, katatapos lang ng confirmation of charges hearing, sa kanila linabas ito. To distract, napakaklaro po ng agenda na yan, to confuse, to create confusion. Akala nila maraming kakagat, akala nila maraming maniniwala, akala nila ay makakakos ng some instability dito sa atin. Yun po ang nakikita namin. Ito ay kagagawan na naman ito ng Duterte camp. What's your message sa 18 ex-Marines po? Sabi ni NSA Eduardo Anyo, habulin nila kakarmento. Ano po sa inyo ang message niyo? Habulin talaga namin kayo. Kaya kung pwede po, magtanong po kayo sa konsyensya nyo, magtanong po kayo sa sarili nyo, tama ba ang ginagawa nyo? Na ganyan na lang kadali ang paninira nyo sa mga pangalan ng mga tao na sinasangkot nyo sa ganyan na mga actions kasi they are imputing yung corruption on my part sa pagtatanggap. And kasi nungalingan nga yun, I never received any such money from any of these ex-Marines and from any of those other persons stated in the sinumpaang salaysay. So, sana po, makinig kayo, tanungin nyo ang sarili nyo at yung konsyensya nyo. Crime does not pay, and lying is under oath is a crime. Ma'am, clarification lang po, ma'am, sinabi po ni Attorney Baligod na kumbaga nilinaw nila na nagkamali sila dun sa pangalan po ninyo. Hindi po ba enough yun? Well, kasi nga, ang inininaw lang niya is hindi daw dapat ako kasama dun sa mga pinangalan ng iba na dun sa grupo na supposedly may mali-maleta na mga binibigay o dinideliver kung saan-saan. Doon ako unang linagay sa listahan. Yung clarification ni Attorney Baligod sa kanyang mga interviews is that nag-oversight daw yon, hindi daw dapat ako nakalagay dun sa listahan na yon, pero tumanggap naman talaga daw ako at this time hindi maleta, hindi suitcase, kundi a paper bag. So, ano pa rin? Although yun ang sabi ni Attorney Baligod doon sa kanyang mga interviews. Yung interviews naman kasi hindi naman yan under oath, kaya doon namin siya sinama sa aming complaint for libel or cyber libel. Itong 18 alleged ex-Marines, sila lang ang pwede sa perjury. Kasi sila, as of now, sila pa lang ang merong something sworn, which is their pinagsamang sinumpaang salaysay. And that is perjury. When you include in your sworn statements falsities and false statements, untruthful
untruthful statements. Yes. Duterte Campo, anong mensahe mo? Pwede ho ba tigilan nyo na ako? Ginawa nyo na yan dati sa akin, ang paninira nyo sa akin na nag-cause ng aking pagkakulong ng almost 7 years, unjustly detained for trumped up, politically motivated, fabricated illegal drug trading charges. And now you're doing this again para palabasin ako ay corrupt na tumatanggap ng ganyan. So, pwede ho ba? Sobra na. Stop it. Ma'am, how confident po kayo ngayon sa administrasyon na magbibigyan ng justice ng mga sinampa po ninyo? Well, malinaw naman sa amin na may basehan. Malinaw ang basehan ng aming mga reklamo. So all that the proper authorities like the NBI and the DOJ have to do is just do their job properly. Thank you. Confident po kayo sa Marcos administration, ma'am? Well, sa mga usapin na ganito, siguro naman because the NBI and the DOJ are under him, under the executive. Then siguro naman, hindi niya hayaan na yung mga ganitong mga usapin ay babaliwalain o hindi siseryosohin ng mga handling authorities, meaning the NBI, the DOJ, the prosecutors, etc. Thank you. Po sir, last na lang po. Kano po kadelikado yung ginawa nila na pinangalanan po yung mga witness, yung mga lawyers po na Ang kahalagahan nito ay una, paninira ng kredibilidad. Ang mga testigo, tandaan natin, ay hindi to mga tao may seguridad, hindi to mga tao may mga security o may mga armored car. Mga ordinaryong tao to, at ang pinakalanan nila ito, integridad na nawala. Pangalawa, physical security na nawala. Third, ay yung patuloy na pagsisinungaling ay patuloy na namumutawi. Ito ay dapat pundukan sapagkat walang katotohanan to. Sinimulan dito sa panahon ng mga Duterte at dapat panagutin sila sa mga kasinungalingang kanilang sinimulan at patuloy na ginagawa. Thank you. Thank you very much. Ito naman yung isa, negro. Kasi natignan niyo yung mukha ko. Ito ko rito, negro. Yung puti, spring. Yung isa, chuding. Naka. So, may babasahin tayo sa Biblia. Amen. Roma 13:1-2. Ano, ang bawat tao dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng pamahalang umiiral. 2. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. Sila'y nararapat sa parusa. Narinig niyo po si Congressman De Lima at si Father Tabie Villanueva. Nagsampa sila ng demanda sa NBI at saka DOJ laban kay Baligod at saka doon sa 18 Marine Kuno. Yung palang apat doon, ang ayon sa NBI director, bodyguard driver pala yung apat. Pero yung iba, mga sundalo pala yun. Ang tanong ito, may mga kaso yun eh. Na-dismiss sila. So, inar sila ng isang general, na dating general, na binigyan sila ng trabaho. Anong nagsasabi sila? Nagsasalaysay sila sa TV, ha? Yes, so nagdi-deliver daw sila ng mali-maleta sa kung kani-kanino mga pangalan na binabanggit na nila. Pero kawawa sila. Isang sulat, nakapirma sila lahat doon. Yung sinumpahang salaysay. Bakit? Yung nagdi-deliver ba sa iba? Yung nagdi-deliver sa iba, magkakasama ba sila nagdi-deliver sa isang lugar? Dapat, sinumpahang salaysay, kanya-kanya. Notaryado po yan eh. Notaryado, delikado sila. Ayun, kawawa sila, yung pamilya nila. Siyempre, identify sila, nakikita sila, sikat na sila eh, parang artista sila eh. Pinagpipiyasa sila ng media.
Malaking dagok yan sa pamilya nila. Pag nakasuhan yan, at tinitiyak naman ni Secretary de Lima, ay ni Kongresista, makakasuha sila. Makukulong sila. Ibig sabihin ng Bible, pag lumalaban ka sa gobyerno, kailangan kang parusahan. Yun lang yun. Ang sabi ni Apostol San Pablo. Sige, inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, ito po inyong kaibigan kay Jesus. God bless us all. Bye-bye. Sana po sa eleksyon, isipin nyo, iboto nyo. Yung walang track record na magnanakaw ng pera ng taong bayan. Walang track record ng pumapatay ng tao. Maawa naman kayo sa Pilipinas, mga botante. Gamitin nyo naman yan sa makadiyos na kaisipan, hindi sa makademonyong kaisipan. Tandaan nyo yan. Sige po. Tabayo.